Excited na ibinandera ng kapamilya superstar na si Coco Martin ang pagsasanib puwersa nila ni Vong Navarro para sa isang pasabog na proyekto. Sa kauna-unahang pagkakataon, balak ni Coco na gumawa ng isang limited series at ang TV host actor ngang si Vong ang napili niyang makasama sa naturang project. Siniguro ng teleserye King na ibang-iba ang konsepto at magiging atake ng binubuo niyang limited series sa napapanood ng madlang people gabi-gabi sa FPJ's Batang Quiapo at maging sa past movies niya. May binubuo akong konsepto with Vong Navarro. Medyo mabigat, action, suspense, drama at saka comedy. Pero sabi ko kasi, ibang atake ng paggawa ng series sa ibang platform kesa sa mga teleserye. Ang ibinahaging balita ni Coco sa isang panayam ng ABS-CBN. Ito ay mas madugo, mas brutal, mas sagad, dapat unexpected, dapat first episode pa lang, mapapakapit na agad yung mga viewers. Kaya sabi ko, yung hindi ko nagagawa sa Batang Quiapo, dito sasagarin namin yan, pahayag ni Coco. Pasabog din daw ang mga artistang gusto niyang makasama sa bawat episode ng binabalak niyang serye. Alam ko, pag nagsama kami, alam ko yung iisipin ng mga tao na action comedy yan. Pero hindi. Iibahin ko. Iba ang magiging character ni Vong. Iba ang storya. Paniniguro pa ng bagong action drama King. Nitong nagdaang linggo, pinag-usapan din ang dalawang pelikula niya with the award-winning director Brillante Mendoza, Ang Apag at Ang Pula, na nag-top sa most watched movie sa Netflix Philippines. Sa Pula, nakasama niya ang kanyang partner na si Julia Montes at si Raymart Santiago. Sobra kong na-miss makatrabaho si Direk Dante Mendoza. And anytime na kailangan niya ako, okay lang. Kahit na from Ilocos na walang pahinga, diretso agad sa shooting. Natapos ko yung dalawang pelikula kasi sobra akong proud. Actually, pati yung Apag, nag-number 1 rin. Ang sarap balikan. Ang tagal ko nag-TV, nag-mainstream movie. Ngayon lang ako pag nagkakaroon ng pagkakataon bumabalik sa indie films. Ang sarap balikan kasi ito yung time na para makapagpasalamat ako kung saan ako nagmula. Sino yung mga taong tumulong sa akin nung nagsisimula ako. Ang masayang kwento ni Coco Martin sa panayam ni MJ Felipe. Maraming pagkakapareho ang yumaong action king na si Fernando Poe Jr. at ang kapamilya teleserye king na si Coco Martin. Yan ang ibinandera ng veteranang aktres at dating sexy star na si Jenny Surado nang matanong tungkol sa mga katangian ni Coco bilang aktor at direktor at ang tinaguriang hari ng aksyon. Ayon kay Janice, na isa sa mga veteran stars na mapapanood noon sa FPJ's Batang Quiapo. Parang sinasaniban daw ni FPJ si Coco kapag pinagmamasdan niya habang umaacting at nagdidirect. Naikwento ng veteranang aktres ang tungkol dito sa isa sa mga vlogs ng broadcast journalist at news anchor na si Julius Babaw sa kanyang YouTube channel na Unplugged. Dito, naitanong ni Julius kay Janice kung paano niya ilalarawan ang pagkakapareho o pagkakaiba ni na FPJ at Coco pagdating sa pagdidirect at pagtrato sa mga katrabaho. Sagot ni Janice, parehong walang script. Kapag nagdirect ang dalawang premyadong aktor pero kapag nag-take na at rumolyo na ang mga kamera ay parang nagiging Halifax na sa sobrang galing. Walang pagkakaiba. Minsan nakaupo yan sa malayo. Yung upo ni FPJ na nakaganon, minuwestra pa niya ang posisyon. Sabi ko nga kay Lovie Poe, ang leading lady ni Coco sa Batang Quiapo, Lovie, tignan mo si Coco, parang tatay mo. May mga salita at tayo at tindig siya na parang FPJ. Para siyang nasasaniban.
para siyang nasasaniban. Paulit-ulit na sinasabi ni Janice. Ang pagkakaiba lang daw kapag nagbibigay ng instructions si FPJ sa mga artista ay malumanay, habang si Coco naman daw ay with matching actions na. Ang isa pang pagkakapareho ni na FPJ at Coco ay ang matinding respeto nila sa mga senior stars. Nakikita raw talaga niya si Coco na lumalapit sa mga nakakatanda para i-check kung okay ang mga ito. Kasunod nito, dininay din ni Janice na chinugi siya sa Batang Quiapo noon matapos ang kanyang revelasyon tungkol sa naging relasyon umano nila ni FPJ noon. Ayon kay Janice, hindi na siya napapanood sa serye dahil nawala na si Lovie sa Batang Quiapo.